Ito facts. Ano sasagutin ko? Di ba? Magiging labanan eh. O, pangatlo, sabi niya, being laden with conclusion of facts and law. Kasi mga conclusion lang eh. Wala yung ultimate. Okay, opo. Di ba? The fourth impeachment complaint is a clear abuse of impeachment process. Isang malinaw na paglabagan niya sa proseso ng impeachment. Oo, kasi impeachment malinaw naman eh. Okay. Kung ano kayong nilalagay, pinaakusahan ninyo kung wala naman kayong statement of facts na kung saan nyo Opo. Ang isa pa rito, nagpunta siya sa Korte Suprema. Sinabi niya na ito bago pa siya sumagot eh. Opo. Ngayon, hindi ko malaman kung mauunang Korte Suprema kasi may nalalaman naman akong jurisprudence. Kung minsan ang Korte Suprema, sabi niya, hindi muna sila yung mauna kasi sila yung sasaling ng batasera, yung igalan natin yun. Sila lamang sabi niya, ang merong karapatan to hear and decide cases of impeachment. Sa ibang pagkakataon naman kasi, nangunguna naman na ano. Kaya dito, malaman natin, uunahan mo ba o magpapahuli ka? Kasi parang tahimik ang Korte Suprema ngayon. Usap-usapin na yan, Sen. Oo, yun muna. Yun muna kasi kasali na ako dun sa ano eh. Para hindi nila tayo kung ano ba. Oo nga po. Oo, di ba? So, yun ang naabangan pala natin, Sen. Ngabangan mo si Ombudsman. Ayun ba? Punta na tayo doon. Ano ba na kasi kung yung impeachment na yan. Tingnan mo na, wala tayong para sa tao. Mabibitin, Sen. Mabibitin, Sen eh. Approve ka niya, ano yun? Ang bumiyang pong konti, ilanatang natin ating magiging Vox Populi, Sen. Ay, hindi, nagpapahaba tayo rito, mamaya. Sige. Ito po, ilatag muna natin ito kasi itong ating Vox Populi, Sen, ay hindi po natin nabanggit pa. Iba-iba po itong itong ating magiging Vox Populi ngayon eh, ang laman. Ganun ba? Opo. Meron kasi tayong balita. Tingnan muna alin natin. Opo. Ito po. Tama-tama. Mayroon kasi tayong balitang hawak na sinasabi daw po, di ba may question ngayon, Sen, hanggang ngayon, ay may question pa tungkol sa 2025 budget na umiiral ngayon. Nakapende pa po ito sa Korte Suprema. Ang isa po sa binabanggit dyan, mayroon daw anyang 150 billion na, quote-unquote, pork barrel. Kasi wala namang pork barrel ngayon, di ba? Pinagbawal na ng batas yun eh. Bawal na yun. Bawal na nga po, Pero, sabi po ng Malacanang, mariin po nila pinapubulaanan ng Malacanang ulat na meron daw po nakapaloob na pork barrel fund sa nakalaan sa ilang lugar sa 2025 national budget. Ayon po kay Palace Press Officer Atty. Claire Castro, ngayon lamang nito nadinig ang tungkol sa pork barrel at wala rin nakarating na papel sa Malacanang na sinasabing umiikot umano sa Senado. Ayon pa po kay Yusek Castro, hindi issue sa palasyo ang pork barrel kung kaya maging pinabulaanan nito ng ehekutibo. Batay daw po sa umiikot na umano'y dokumento sa Senado, bilyon piso pork barrel fund daw po nilaan sa ilang lugar tulad ng Bulacan, 12 bilyon, Sorsogon, 9 bilyon, Mindoro, ang laki. Hindi pork barrel na tawag dyan, insertion. Insertion. Kaya palitan natin, hindi pork barrel. Technically wala na. Wala talaga. Sinabi ng Korte Suprema, wala na yan. Opo.